Ciao raga, kamusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Kapag ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship na per residenza, ay magkano ang required na reddito? Pwede ga na gamitin ang reddito ng iyong asawa, anak o kamag-anak? Ilang taon ka na reddito ang kailangan? Kailangan ba na mayroong i-final na 730? Kapag ang ini-apply naman ay Italian citizenship na per matrimonyo, requirement ga din ang reddito o hindi? Sasagutin natin lahat ng mga tanong na yan. Raga, dopo na sigla, partiamo! Ang isang estranyero dito sa Italia na gusto niya na maka-acquire siya ng Italian citizenship at maging ganap na naturalized Italian, ang isa sa mga pangunahing requirement para sa application ng cittadinanza per residenza, yung applyan niya ay cittadinanza italiana per residenza. Ang isa sa mga pangunahing requirement ay ang pagkakaroon ng sapat na reddito annuale or annual income. Ang pagkakaroon ng sapat na reddito ay isang requirement para ipakita o patunayan ng aplikante na siya ay may kakayahan na suportahan financially ang kanyang sarili at ang pamilya. Kung halimbawa siya ay may pamilya, at hindi siya magiging pasanay ng Italian welfare system. Pero linawin na agad natin, kung ang applyan ng isang estranyero para maging Italian citizen ay yung cittadinanza italiana per matrimonio, meaning siya ay nakapag-asawa ng Italiano or yung kanyang asawa ay naging Italiano na. Ang pagkakaroon ng sapat na reddito ay hindi kasama sa mga requirements kapag ka ang a-applyan mo, kapag ka ang ipaprocess mo ay cittadinanza italiana per matrimonio. Ulitin lang natin kapag cittadinanza italiana per matrimonio ang a-applyan, hindi requirement ang reddito. Ang Ministero dell'Interno ang nag-i-establish ng criteria pagdating sa required na reddito para sa application sa cittadinanza italiana. Yan ay maaaring magkaroon ng pagbabago at nakadepende din sa mga kariko na kapamilya. Hindi lahat ng tipo na reddito ay tinatanggap o valid para sa application ng Italian citizenship. Ang reddito ay dapat na stabile at saka regulare. Kaya nga dahil diyan, hindi lang sapat na ikaw ay nakapag-submit ng required na reddito upon your application, kundi dapat din na ma-maintain mo ang iyong reddito habang nakapasok ang iyong dumanda at naghihintay ka ng ilang taon para sa resulta hanggang sa ikaw ay makapanumpa. Kaya maling isipin na dahil ikaw ay nakapag-submit na ng application ay pwede nang mawala ng reddito. Intanto, sabi nila ay naghihintay na lang man daw ng resulta. Hindi dapat ganoon. Dapat na papanatilihin na mayroon kang sapat na reddito hanggang sa ikaw ay makapag-juramento at maging ganap na Italiano. Ang reddito na tinatanggap ay yung reddito mula sa lavoro dipendente, mula sa lavoro autonomo, kasama din yung galing sa pensione, o mula sa ibang verifiable na source of income. Ang reddito mula sa NASPI o disoccupazione ay consider din na yan ay reddito. Pero ang reddito o income na mula sa labas ng Italia, example, meron kang business sa ibang bansa, okay, meron kang source of income na hindi sa Italia, hindi yun po pwedeng isama. Hindi yun tinatanggap bilang reddito. Ang pwede lamang ay yung reddito na dito lang sa Italia nanggaling. Sa pagsubmit ng application online, ang required na reddito na dapat i-provide ay yung reddito sa lumipas na 3 taon mula doon sa date ng submission of application. Kung 2025 ka nag-apply, alora, ang reddito na kailangan ay reddito mula doon sa mga taon na 2024, 2023,
at saka 2022. Magkano ga Reddito talaga na kailangan? Yan ay nakadepende doon sa composition ng pamilya. So, ang Reddito kailangan ha. 8,263.31 kapag nag-iisa lang ang aplikante at walang kariko. 11,362.05 naman, mas mataas, kapag ang aplikante ay mayroong konyuge o asawa na kariko. Tapos ay 516.46 euros, additional na amount, yan ay idinadagdag kada filyo a kariko ng aplikante. Pagka ang kariko ay isa, di additional 516.46. Kapag dalawang filyo na kariko, ay di times 2 noon. Pagka tatlo, ay di times 3 ng amount na yon. Kapag tatlo, yung filyo na kariko noong aplikante. Kapag ang aplikante ay single parent at mayroon siyang filyo a kariko, walang asawa pero mayroong isang filyo na kariko. Alora, ang Reddito dapat ay 8,263.31 euros plus 516.46 euros. Kasi nga, meron siyang isang filyo na kariko. Kapag naman ang aplikante ay mayroong asawa, tapos ay dalawa ang anak na kariko, alora, ang Reddito na kailangan ay 11,362.05 euros plus 2 times na 516.46 euros. Dahil nga nang sa dalawa ang anak na kariko. Papaano kung halimbawa na kulang ang Reddito noong aplikante ay gusto na niyang mag-submit ng application kasi doon sa ibang mga requirements ay okay na siya. Pwede ga na gamitin o idagdag ang Reddito ng kanyang kapamilya? Ang sagot raga ay pwede. Dahil ang usapan sa application ng Italian citizenship ay Reddito familiare. Kaya pwedeng gamitin ang Reddito ng mga kasama sa Stato di Familia. Kaya ang Reddito ng asawa, Reddito ng anak, okay? Reddito ng mga magulang, yung Reddito ng mga manugang, pati Reddito din ng kapatid, maging yung Reddito ng biyenan ay pwedeng gamitin, pwedeng isama, okay, sa application as long as sila ay kasama sa Stato di Familia ng aplikante. Paano mo mapapatunayan na mayroon kang sapat na Reddito para sa iyong application? Sa pag-invia ng iyong application online, kailangan na mag-alega ng kopya ng iyong Dichiarazione dei Redditi. Either na modelo unico, modelo 730 o kaya naman ay CUD ng 3 taon na lumipas, yung last 3 years. Kung gagamitin mo ang Reddito ng iyong mga kasama sa Stato di Familia, yan din yung mga dapat na ialega bilang katunayan ng kanilang source of income. Reminder ha, kailangan na i-maintain ang required na Reddito hanggang sa makapanumpa. Dahil for several times ay yan ay kukontrolin pa ulit-ulit ng Ministero del Interno kung sapat ba yung iyong Reddito. Another important info, kapag hindi sapat ang Reddito o hindi iyan na-maintain, yan ay isa sa mga dahilan kung bakit nare-reject o hindi na-aprobahan ang application ng Cittadinanza Italiana per Residenza. So yun raga, sana naging malinaw sa iyo at umaasa ako na nakatulong sa iyo ang information na content ng vlog na are at kung ikaw ay may mga tanong tungkol doon sa ating mga pinag-usapan na yan ay nasagot ng vlog na are ang iyong mga katanungan. Sana ay ma-share mo rin sa iba, lalo na doon sa mga alam mo na makakatulong din sa kanila ang info na pinag-usapan natin sa bidyong ito. Maraming salamat talaga. Maraming salamat sa support at pagtitiwala mo. This is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga. Alla prossima.